At pagpapatuloy natin ang pag-aaral na yon, Christian and the Anxiety. At please turn your Bibles again with me sa Matthew chapter 6. At hayaan niyo pong basahin ko sa Tagalog sa Mateo 6, beginning verse 25. Matthew 6, beginning verse 25, ganito po ang sinasabi. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala, mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang inyong susuotin. Hindi ba't higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tignan nyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalik, ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumaki, hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayunmay sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayoy binibihisa ng Diyos ang damo sa parang, na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabi anong aming kakainin o anong aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng iyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. At ang focus ng ating pag-aaral, beginning verse 31. Tayo po ay manalangin at humingi muli ng tulong sa Diyos. O aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa kalayaan na meron kami na mapakinggan ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa inawit namin that we can ask our Savior to help us and to guide us and to sustain us sa amin pong buhay bilang mananampalataya. Tulungan niyo po kami sa aming pakikinig na ito po ay tumimo sa aming mga puso at hindi lang kami maging tagapakinig ng inyong mga salita, kundi taga-ganap ng mga ito. Tulungan niyo po ang magdadala ng inyong salita sa kanyang kahinaan, sa kanyang limitasyon. Kayo po ang kanyang maging kalakasan. At ang inyong anak na si Jesus, ang tangi lamang marinig at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa pangalan niya, Amen. Now, sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral patungkol sa anxiety o pag-aalala na maaari pa din nating kaharapin bilang mga believers sa mundo na ito, ay dinefine muna natin ano bang ibig sabihin ng anxiety. Sabi ng isang dictionary, anxiety is a feeling of worry, nervousness, or unease, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome, or a feeling uneasiness about a possible future event. Yung pakiramdam ng nag-aalala ka na andyan yung kinakabahan ka, diba? Natatakot ka dahil sa future na hindi ka sigurado kung ano yung mangyayari. At in the Bible, the word anxious, katulad ng ginamit sa Philippians 4:6, it means to be troubled with cares. Literally, the idea is to be pulled in different directions. So dahil sa uncertainties na iniisip mo o possible na problema pa lang in the future,
ay nagkakaroon ka na ng pagkalito. No, distracted na yung pag-iisip mo o meron ka ng pagkatakot at nasisira yung kapayapaan na meron ka sa iyong isip at puso dahil sa mga problema at uncertainties ng buhay. At nagbigay ako ng ilang clarification, ano ba ang hindi ibig sabihin ng command na huwag tayong mag-alala o do not worry. Hindi ibig sabihin nito na wala ka nang gagawin. No, hindi ka na magtatrabaho o gagawa ka ng plano sa buhay dahil iniisip mo na bahala na ang Diyos sa akin. Hindi, sinabi sa Proverbs 21 verse 5, "The plans of the diligent lead surely to abundance, but everyone who is hasty comes only to poverty." Diba? Even yung pagpaplano, plan for potential trouble, ay hindi masama, nor necessarily to worry as we shall see. Now, hindi rin ibig sabihin na do not worry, ay hindi na tayo magkaroon ng real na concern o burden, especially sa ikabubuti ng iba. Sinabi ni Paul in 2 Corinthians 11, "And apart from other things, there is daily pressure on me of my anxiety for all churches." Kala ko ba, Pablo, sabi mo, wag mag-alala. Ba't ikaw nag-aalala dito sa mga churches? There's an anxiety or concern na in a good sense, 'di ba? Pagkakaroon ng tunay na pag-aalala o concern sa mga welfare o kabubuti ng iba. But the sin of anxiety ang dapat matanggal sa iyong buhay. At inutos ng ating Panginoon sa ating text na huwag nating gawin. Now, kailangan nating maalala ito. We need to be reminded of this truth again and again. Bakit? Dahil kahit gaano ka nakatagal mananampalataya, marami ka ng karanasan sa buhay at tagumpay spiritually speaking, ay ang realidad malapit pa din tayo sa pag-aalala. May mga okasyon lang na binibigay sa atin ng Diyos na akala natin matatagumpayan natin, pero nandun pa rin yung pag-aalala sa ating buhay. Ngunit salamat sa Panginoon dahil nagbigay siya ng rason at pamamaraan upang hindi tayo mahulog sa kasalanan ng pag-aalala. At ang nakita natin una na binanggit ng Diyos ay because God provides for our need. Nagpo-provide ang Diyos sa ating pangangailangan. At today, we will only be looking at God knows our need. And lastly, God holds our tomorrow. So, secondly, God knows our need. Perpektong alam ng Diyos kung ano ang ating pangangailangan bilang kanyang mga anak. At dito, pinapakita sa atin ang isang rason bakit hindi tayo marapat mag-alala. Positively, because our loving Heavenly Father knows exactly what we need, and His perfect knowledge of our needs guarantees His faithful provision for us, His children. Ang ating mapagmahal na Ama ay lubos na nakakaalam ng lahat ng ating pangangailangan, at ang kanyang perpektong kaalaman tungkol sa mga ito ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na siya ay tapat na magkakaloob ng lahat ng ating kailangan bilang kanyang anak. Ngunit bago tayo tumungo doon, ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng muli ng negatibong utos at rason kung bakit hindi tayo marapat mag-alala. No, kung titignan nyo yung verse 31, ay nagsimula siya sa salitang therefore. No, meaning, Jesus is drawing a conclusion based sa preceding truths na ating napag-aralan sa verses 26 and 31. At ano yun? Na ang Diyos ay nangalaga sa mga seemingly insignificant creatures, di ba? Katulad ng ibon, ng damo, nagpo-provide mismo ang Diyos sa kanilang pangangailangan. And then even more so, magkakaloob ang Diyos mismo sa kanyang mga anak. Kaya sinabi niya, verse 31, "Do not be anxious, saying, what shall we eat, what shall we drink, and what shall we wear?" Now, itong tatlo na ito, yung what shall we eat, drink, and wear, ay tinawag ni Spurgeon na Trinity of Cares. Trinity of Cares.
At ang utos ng Panginoon sa atin pagdating sa Trinity of Curse na ito, do not be anxious. Now, there's a slight change sa paggamit ng salitang ito sa original na lengguwahe kumpara sa naunang utos ni Jesus sa verse 21, di ba? Parang sa English, pareho lang, do not worry, but sa original, merong pagkakaiba. So, kung yung unang utos ay, kung nag-aalala ka na, no, ihinto mo. Habitually, the anxiety must be stopped, must be avoided. But dito, ang sinasabi sa atin, kung nag-aalala ka pa lang, kumbaga, first step leading to anxiety, ay huwag mo nang gawin. Kundi, kung hindi ka pa nag-aalala, huwag mo nang tangkain o isiping mag-alala. Ganto na lamang kabigat ang utos ng ating Panginoong Yesus, dahil tulad ng ating nakita, yung worry ay kasalanan. Worry is a distrust to a person and character of God. Anxiety is a sin of distrusting yung kabutihan ng Diyos, yung care niya at yung providensya niya. Ang pag-aalala ay kasalanan dahil pagpapakita ito na hindi mo pinagtitiwalaan ng Diyos na may hawak ng iyong buhay. At hindi lamang yon, inutusan tayo ng Panginoon na huwag mag-alala dahil worry is the characteristic of those who have unbelief in God. Ang pag-aalala ay katangian ng mga taong hindi nananampalataya sa Diyos. Sinabi niya, for the Gentiles seek after all these things. Okay, so yung these things ay tumutukoy sa physical needs natin, sa Trinity of Cares. At ang mga hentil, referring sa mga non-Jews, but by extension, referring to unbelievers or pagans, we are told that these unbelievers are seeking these physical needs. So yung salitang seek dito, it means eagerly search and desiring. Kaya nga literally, it means for all this, the Gentiles continually seek. Diba? Yun yung habit ng kanilang buhay. Yung kanilang lakas, yung kanilang pagsusumikap ay nandoon sa paghangad ng mga material na bagay. Like a lion searching and hunting for its prey. And so the unbelievers chasing after the material things of this world. So those who do not have God, who supplies for the need of His children, saan nila pinuput yung kanilang pagtitiwala? Nagtitiwala sila of the things of this world, in the things that they can enjoy now. Di ba ganyan ang mga hindi believers? The object of their consuming desire is the material things of this world. Ang pagmamahal sa salapi at kayamanan ay marka ng isang hindi tunay na mananampalataya. Diba? Kaya nga minsan nababalitaan natin, isang mayaman o sikat na tao, bumagsak yung career niya, nawalan ng trabaho, sobrang na-depress, na nagre-resulta pa sa iba na tapusin na lang yung kanilang buhay dito sa mundo. Bakit? Kasi yung worth at identity nila ay nandun sa kanilang career, andun sa kanilang kayamanan at pera. Kaya ang tingin nila, walang saysay yung buhay kapag wala kang maraming bagay dito sa mundo. For unbelievers, one's life does consist in the abundance of his possessions. Mag-ingat tayo mga kapatid. Baka maging ganito na din ang takbo ng iyong pag-iisip. Na ang Diyos at ang Christianity ay palamuti lang sa iyong buhay. Ngunit kung titignan ang kabuuan ng iyong buhay, ang priority mo ay ang priority ng mundo. Ang kayamanan, ang iyong career upang magkaroon ng maraming bagay dito sa mundo. That you eagerly seek whatever satisfactions and pleasure you can while you can. That you only live for the present and for the things of this world. Alam nyo, sadly, pumapasok din yan sa iglesia. At pumapasok din sa marriage. Others delay marriage. Tatanungin mo, bakit? Ang maririnig mong mga sagot,
hindi ko pa kasi napupuntahan yung bansa na gusto kong puntahan. Or wala pa kasi akong ganito kalaking amount sa bangko, wala pa kasi akong sariling bahay at kotse, etc. Okay sana kung ang sagot, wala pa kasi akong trabaho. Kaya hindi pa ako nakakapag-asawa or nag-aasawa. Kaso yung iba, di ba, ang daming material na bagay na hinahanap bago mag-take ng step of faith at din ng kalooban ng Diyos. Rather, we say, if we have food and drink and clothing, that would be enough. And the rest, trust God that will supply all your needs. At ang ilan sa inyo dito, di ba, magpapatotoo na hindi nagkulang ang Diyos sa inyong pangangailangan nung kayo ay nakapag-asawa. Pagdating sa marriage, I heard one time coming from the unbelievers couple, sabi nila, kami ay mga dinks. Sabi ko, ano ba yun? Nakakain ba yun? Or, what's that? That's a Gen Z word that means double income and no kids. And for what purpose? Bakit ayaw nila? Not for some medical condition, but for double income. An easy life and comfortable life. Now, hindi ako against na magkaroon ng pagpaplano sa pamilya. Diba? Baka sawayin ko pa yung gawa ng kids tapos no income. Iaasa na lang sa magulang, sa lolo, lola, yung iba sa gobyerno. Pero sa ating generation, mas gusto pa ng iba na magpakasubsob sa trabaho. For what? Magarang pamumuhay. Than to be an instrument of God to take care of that image bearer. At sinasabi na nga ng salita ng Diyos, behold, children are a heritage from the Lord, and the fruit of the womb a reward. But our culture is so twisted and so materialistic. Ang sinasabi ng iba, pastor, ang hirap ng buhay. Tell that to the Christian parents na nag-decision pa rin mag-anak, even World War I and World War II. Diba, this culture ay dinadala tayo sa ganong pag-iisip, deceiving us into thinking that what is righteous and good and blessings from God are harmful and bad. Huwag tayong mahulog sa baluktot na pananaw ng mundong ito. Huwag nating gawing prioridad. Ang prioridad ng mga unbelievers, those who have no hope in God, those who do not know what it means to have an heavenly Father taking care for His children. The philosophy of unbelievers during the time of Paul in the Church of Corinth ay popular pa din sa ating panahon. Kung saan sinasabi nila, let us eat and drink for tomorrow we die. Magpakasasa na tayo. Dito lang ang enjoyment sa buhay and tomorrow we die. Do not apply this in your life, brethren. If you are a believer. Paul in this passage exposing ang buhay ng mga unbelievers. Sobrang eager sila to have the things of this world. Dahil wala silang hope of resurrection. Gusto lang nila magpakasasa sa mundo. Hindi nila iniisip ang spiritual na bagay. Mga bagay na eternal at hindi nila iniisip na merong matuwid na Diyos kung saan sila ay haharap to judge them kung anong ginawa nila sa kanilang buhay. That each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. At dahil nakapokus lang sila sa mga bagay dito sa mundo, kung tanggalin ng Diyos ang iyon sa kanilang buhay, they easily become anxious. And even others blame God. And other people or curse God dahil naghirap sila. Sinasabi sa atin dito that when we think like the world and we desire the things of the world, we will be anxious like them. Na laging nag-aalala sa maraming bagay na wala sila at hindi pa nila nakakamtan. But here's the positive exhortation for us. Bakit marapat hindi tayo mag-alala? Negatively, nakita natin ang pag-aalala ay katangian ng mga hindi mananampalataya.
Ngunit positive, it says, your heavenly Father knows that you need them all. Now, hindi sinabi na ilan lang ang alam ng Diyos patungkol sa iyong pangangailangan. At may portion lang sa need mo ang kanyang tutugunan. No, alam ng Diyos ang lahat mong pangangailangan. At tapat siyang magpo-provide ng lahat mong pangangailangan. Remember, God is your heavenly Father. At bilang mabuting Ama, hindi niya lang alam exactly ang ating need. But tulad ng aking sinabi, His perfect knowledge of our needs makes it certain that He will also provide. So bakit ka mag-aalala sa mga necessities of life? Kung ang iyong Ama na nasa langit, alam to give good gifts to us, His children. Why worry? Diba kayong mga ama na narito? Diba sinabi ni Jesus, kung kayo na mga masasamang ama ay nagpo-provide sa inyong mga anak, how much more ang inyong Ama na nasa langit? At kayo bilang ama, Happy Father's Day, no? Alam nyo may mga pagkukulang kayo sa inyong mga anak. Pero ang ating Diyos ay hindi nagkukulang. Kung ang Diyos natin, tulad ng sinabi sa Psalm 103:13, as a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. O katulad ng sinabi sa 1 Peter 5:6, casting all your anxieties on Him, on your heavenly Father, because He cares for you. Sinabi ni Spurgeon, let the Gentiles hunt after their many carnal objects. Let the children of the Lord leave their temporal wants with the Lord of infinite grace, and then let them follow after one thing needful. In other words, huwag kayong tumulad sa mga tao ng sanlibutan ito, na ang hinahangat lamang ay yung mga bagay dito sa mundo, at dahil dyan, ang buhay nila ay marka ng pag-aalala. Ngunit ikaw na anak ng Diyos, alalahanin mo meron kang mabuting Ama na alam niya ang iyong pangangailangan at maaari kang sumangguni sa Diyos. Sumangguni sa Diyos sa iyong mga kabigatan sa buhay. At itong Ama na ito ay punong-puno ng biyaya na pagkakalooban ka ng sapat na tulong para sa iyong pangangailangan. And here's our Lord Jesus Christ ay nagkaloob ng isang utos sa atin, coupled with a wonderful promise. Ito ang counsel niya sa atin ng mga believers na malapit pa din sa pag-aalala. Sinabi sa verse 33. Kabisado natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ito ay mabigat na pananalita. Dahil hindi sinabi ng ating Panginoon, kapag harapin nyo yung buhay na punong-puno ng tukso para mabalisa, hindi sinabi ng Diyos, don't worry, just be happy. No, lilipas din yan. Sa iyong trabaho, nag-aalala ka sa iyong family, career. Hindi inutos ng Panginoon, don't worry and be happy. Sabi niya, seek first His kingdom and His righteousness. In other words, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran ang iyong prioridad, ang iyong consuming desire, and preoccupied with the things of God and the things of this world. Jesus is saying, focus your attention on the things of the Lord and He will take care of all of your needs. At binanggit ng Panginoon yung object ng ating pagfofokusan, ito ay ang kingdom and His righteousness. Now, malawak na katuruan ang patungkol sa kaharian ng Diyos. But let me say, ang kaharian na ito ay hindi literal, political, and geographical na matatagpuan sa isa lang lugar. Jesus said on John 18:36, my kingdom is not of this world. The kingdom is here, but it is spiritual.
And this kingdom ay merong hari. At ang hari na ito ay walang iba kundi si Jesus. At meron siyang pamamahala sa kanyang kaharian. Christ is ruling His kingdom and they are willing subjects. Nagpapasakop sa paghahari ni Jesus. Merong mga makasalanan, nililigtas ng Diyos at napapasailalim sa paghahari niya. Ito ay ang mga believers. At ang ebidensya na sila ay parte ng kaharian ni Kristo, ito ay katuwiran ng buhay, pagsunod, pagtitiwala sa kanilang hari na si Jesus. At ang kaharian na ito ni Kristo ay napapahayag sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. And so, ano bang ibig sabihin na hanapin mo ang kaharian ng Diyos? First of all, kung hindi ka pa mananampalataya, makakapasok ka lang sa kaharian ni Jesus through Him and by the regenerating power of the Holy Spirit. One's entry to Christ's kingdom is by regenerating work of the Holy Spirit and through faith in Christ as a response. Sinabi niya kay Nicodemus, di ba? Remember the story sa John 3:3, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Marahil sabihin nyo, anong gagawin ko? Maghihintay na lang ako makapasok sa kaharian ng Diyos dahil kilos naman pala ito ng banal na Espiritu. No, pagpapakita lamang ito na sa iyong sarili, hindi mo kayang makapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit gaano ka pa kaalam, kahit katulad ni Nicodemus. But notice yung sinabi ni Jesus. After that, sa verse 13, "No one has ascended into heaven except He who was ascended from heaven, the Son of Man. And Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him may have eternal life." Nais mong makapasok sa kaharian ng Diyos? Seek the King first by faith. Ang tugon na marapat mong gawin sa paanyaya sa iyo ni Jesus ay magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya tangi lamang kay Jesus for your salvation. At kung sino man ang magtiwala kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at makakapasok sa kaharian ni Jesus. Ngunit kung ikaw ay believer na, to seek the kingdom of God is to seek continually the King. It means patuloy mong mahalin ang iyong Panginoon. Patuloy mong hanapin ang kanyang kalooban. It means patuloy mong ipasakop ang iyong buhay sa pagsunod kay Kristo, katulad ng isang sundalo na sumusunod sa pinag-uutos ng hari, ay ganun din tayo sa ating Panginoon. Moreover, to seek the kingdom of God is to submit personally to Christ's kingship by obeying Him. Sinasabi ng ating hari, if you love me, keep my commandments. At sabi ng isang manunulat, we seek the kingdom when we obey God at some personal cost. At nagbigay siya ng very practical na halimbawa. Ano ba yung muka ng pag-seek ng kingdom ng Diyos sa believer? Sabi niya, a Christian retailer seeks the kingdom when he closes his stores on Sunday, even though it is a good day for retail sales, so that he can worship and rest and model same for his employees. Diba? Isang businessman, handang ipasara ang kanyang business sa araw ng linggo para sumamba sa Diyos. I wonder kung yung mga nagsasabing, I seek first the kingdom of God. Diba? Yung iba may t-shirt pa, God first. At meron pang sticker, God first in my life, in my family. Ilan kaya ang willing na mag-spend ng whole day sa church para sumamba at makinig ng salita ng Diyos? Inutos ng ating hari, remember the Sabbath and keep it holy. Jesus said, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. In other words, araw ng linggo ay para sa iyong ikabubuti
at para sa Panginoon. Diba? Hindi ito araw para magliwaliw. Hindi ito araw para hindi ito araw para aksayahin natin, magpakasaya lang tayo sa ating sarili. Hindi ito araw para magliwaliw at hindi rin to Lord's half day. At yung nalalabing oras, gamitin natin, punta tayo sa beach, maglaro tayo. It is the Lord's day. The day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Yan ang isang bahagi kung anong ibig sabihin ng hanapin mo ang kaharian ng Diyos. Pagpapasakop sa Kanya. Yung itrato mo ang araw ng linggo na iba kaysa sa mga ibang araw. At i-spend mo ito to rest in God, to worship Him. Or katulad ng halimbawa ng writer na binanggit ko, ihinto mo ang secular employments, leaving all secular business behind. Isang practical na application din ito para sa mga single ladies and even sa mga men, members of this church. Seeking the kingdom of God in your situation now, it means saying no to any romantic relationship with unbeliever. Sinasabi sa iyo ng iyong hari, marry only in the Lord. Mag-asawa ka ng kabahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi ng isang lalaki o babae na laban sa kaharian ng Diyos o hindi kabahagi ng kaharian ng Diyos, namely the unbeliever. For our Lord said, which applies sa romantic relationship and marriage, do not be unequally yoked with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness? O kung ipaparaphrase ko, let me paraphrase. What fellowship has those who belong to the kingdom of Christ with those who belong to the kingdom of darkness? There's none. And this is my pastoral concern. Dahil nakikita ko na madaming members natin ngayon ng ladies, single ladies. Mamaya magpipicture sila, no? At nasa state kayo ng inyong singleness. Masaya kami bilang inyong mga pastor na marami sa inyo, you spend your singleness para sa kaharian ng Diyos. But remember this, matalino ang dyablo. Gagamit siya ng kaparaanan para bumagsak kayo, para maalis yung alab ng iyong puso sa paglilingkod. At ang isang kasinungalingan ng dyablo na maaaring ibato sa inyo pagdating sa ganyang relationship with unbeliever is telling you na okay lang makipagrelasyon sa unbeliever, balang araw magiging Christian din yan. Telling you na, alam mo, malungkot mag-isa. Diba? Kailangan mo ngayon na makahanap ka na. Try mo lang, mabait naman siya. Mabait siya kaysa sa mga Christian men na kilala mo. Especially single ladies and men, encounter it with these words from our text. Seek first the kingdom, and all these things shall be added unto you. Merong pangako ang Diyos. Hindi ka pababayaan kahit tumanda kang walang kasama sa buhay dahil sa kakatanggi mo sa mga unbelievers na nanliligaw sa iyo. Dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. In fact, God has already given you the church. The community of the believers to take care for you, to pray for you, to bear the burdens that you have. And when you despise the church, you despise the greatest blessings of God for you in this earth. But also, to seek first God's kingdom is to pour out our lives in kingdom causes. Ibuhos natin ang buhay natin para sa mga layunin at gawain ng kanyang kaharian. Tulad ng manalangin for His kingdom come and His will be done on earth
as it is in heaven, to spread the gospel of Christ, upang marami pang tao ang maging willing magpasakop sa paghahari ni Kristo at sa kanyang kalooban ay maganap ito sa mundo. To plead to God in prayer for His will be obeyed on earth as it is in heaven, and to seek the first God's kingdom is to bring sinners to Christ's kingdom through the proclamation of the gospel. Makibahagi ka sa mga gawain ng iglesia kung saan napapalaganap ang ebanghelyo ni Jesus. So but also to seek the kingdom is to pursue righteousness. Sinabi sa ating text, seek the kingdom of God and His righteousness. Para sa mga unbelievers, ang mga kaibigan namin na narito, hanapin mo si Kristo. Pagtiwalaan mo siya. Dahil sa Kanya mo lang matatagpuan ang katuwiran na kailangan mo upang ikaw ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Dahil hindi tatanggapin ng Diyos ang sarili mong katuwiran at gawa para papasukin Kanya sa Kanyang karyaan. Kailangan mo ng katuwiran labas sa iyong sarili, or righteousness outside of yourself, or as Martin Luther said, alien righteousness. Righteousness outside of yourself at perpektong katuwiran. At ito ay matatagpuan mo tangi lamang sa pagtitiwala kay Jesus. Kaya't magtiwala ka sa Kanya upang ikay mabihisan ng katuwiran ni Jesus para sa iyong kaligtasan. But for us believers, hindi lang natatapos na meron tayong katuwiran ni Jesus. Bagkus bilang mga ligtas, ay ipamalas natin sa mundo ang katuwiran na taglay-taglay natin. Just like yung sinabi ni Paul for his prayers sa Philippi, sinabi niya, be filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. In other words, ipamalas natin ang katangian ng mga taong belong sa kingdom of Christ. Mag-umapaw din tayo sa praktikal na katuwiran, sa mga spiritual graces. For as Paul said in Romans 14:17, for the kingdom of God is not matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Bilang mga believer, ang sinisik natin ay ang mabuting patutuo sa harap ng mga unbelievers at maging sa ating mga kapatid na sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos ay hindi tayo katitisuran, but rather to let your light shine before others so that they may see your good works and they glorify your Father who is in heaven. Now, with all this, tatanungin ko kayo, madali bang isik ang kingdom ng Diyos and His righteousness? Of course not. Merong paghihirap ang pagsunod sa Panginoon. Ang daming distraction sa ating pagsik ng Kanyang kaharian. Diba sa iba, natataya yung kanilang buhay. We have been praying sa mga persecuted Christians sa mga ibang bansa. Yung iba, hinahunting na yung buhay nila. Hinahunting sila ng gobyerno. Pero dahil pinahalaga nila ang fellowship, ang Word of God at ang araw ng pagsamba, gumagawa pa din sila ng paraan upang makapagtipon. They risk their lives just to gather and worship God with their brethren. May kaakibat na paghihirap. Ang i-priority mo ang mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ang i-priority mo ang Lord's Day, ang i-priority mo ang pag-raise ng iyong anak sa daan ng Panginoon, at ikaw talagang mag-alaga sa kanila, di ba? Other Christian couple decided na titigil sa pagtatrabaho ang kanilang wife para makapag-focus sa pag-raise ng kanilang children in a godly way. Hindi yun madali, lalo na sa ating panahon. Ganon din ang pag-involve sa evangelism, pagtuturo ng salita ng Diyos. It's not easy. Dahil maaaring kutyain ka o dili kaya papasok yung discouragement sa iyo na ang tagal-tagal mo nang tinuturuan sa Bible study,
O tayo namimigay ng gospel tracts, ngunit wala pa rin tayong nakikitang bunga sa mga ito. Ngunit ito ang napaka-glorious promise ng Panginoon sa mga taong ang prioridad ay ang kanyang kaharian. All these things. Ano yung these things? Food, drink, clothing, all necessities of life will be added to you. Do you believe that? Hindi ka magkukulang sa need mo, magiging sapat ang kanyang biyaya. Diba, nakakalungkot sa ibang mga nagpapakilalang Christians, binabaliktad ito. Gusto nila kapag provided na ang lahat ng kailangan nila at comfortable sila, saka sila susunod sa Panginoon. Parang yung isang kwento na merong isang nagpapakilalang Christian, sabi niya ayaw niyang magbigay ng maliit na amount sa church. No, ayaw niyang mag-involve sa gawain kasi wala pa siyang trabaho. Tapos pinagpe-pray niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo lang ako ng magandang trabaho, talagang magbibigay ako ng malaki, mag-i-involve ako sa gawain. I will seek your kingdom first. Pero nung nagkaroon na siya ng magandang trabaho, hindi na makita sa church. Why? The curse of the world choked him. At magwo-worry siya palagi, baka maubusan. Naway hindi ganyan ang ating disposisyon. Rather we say, Panginoon, ipapriority ko ang iyong kaharian, ang iyong kaluwalhatian, ang pagsunod sa iyo while holding to your promise na hindi mo ako pababayaan. Though it's hard, you follow anyway. You trust God, He will provide even if it's hard. Jesus assured us here and given us an antidote against anxiety na kung isik natin una sa lahat ang kanyang kaharian, everything shall be given to us. Everything we need shall be given to us. Psalm 84:11, napakagandang i-memorize. No good thing does He withhold for those who walk uprightly. Did you hear that? No good thing does He withhold from those who walk uprightly. Upang hindi ka mag-worry sa mga bagay sa mundo at maging kontento ka to focus sa pagsunod sa Panginoon. God knows your need perfectly. And He will abundantly supply your needs as you seek first His kingdom and His righteousness. But lastly and quickly, bakit hindi dapat tayo mag-alala? Because God holds our tomorrow, or He holds our future. Sabi sa verse 34, therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. I love that verse. Since meron tayong dakilang pangako na magpo-provide ang Diyos ng ating needs as we seek His kingdom, hindi tayo dapat mangamba sa hinaharap o sa bukas na parating, which madalas kung bakit tayo nagwo-worry, hindi ba? Most of our anxiety comes from uncertainty of tomorrow. Makakapasa ba ako sa exam? May kita ba ako bukas? Makakapagtrabaho pa ba ako bukas? Makakabayad ba ako ng bills sa susunod na panahon? Gagaling pa ba ako sa aking sakit, yung mahal ko sa buhay, sa kanyang sakit, etc. Ang problema sa atin, di ba, yung hindi pa dapat pinoproblema, ay nagwo-worry na tayo. Madalas, dinadala natin yung concern of tomorrow, ng future, and we bring it today. O kaya naman, sabi ng isang writer, tayong mga tao, we cannot find anything in the present to worry about. We think about possible problems in the future. Diba? Kumbaga, nagkikreate tayo ng possible problems in the future, at dahil dyan ay nag-aalala tayo at nagkakaroon tayo ng pagamba sa possible palang mangyari.
At isang kamangmangan for us Christians, mag-worry sa bukas. Bakit? Jesus said, do not worry, and because tomorrow belongs to God. It does not belong to you. It belongs to God. At alam niya kung ano yung kailangan natin para bukas. Hindi natin alam ang mangyayari bukas at sa inaharap. But God knows. And He works all things for our good. Sabi ni John MacArthur, providing for tomorrow is good, but worrying about tomorrow is a sin because God is the God of tomorrow just as He is the God of today. And so kalma. Bakit hindi ka dapat mag-worry for tomorrow? First, sabi ni Jesus, for tomorrow will be anxious for itself. Meaning, di ba, even though yung bukas, merong siyang trouble or problem, enough lang na trouble yon para sa'yo. At may paraan siya para malutas. Nakakatuwa nga kasi kung titignan mo, parang sinasabi ni Jesus, parang personified yan si tomorrow, hayaan mo lang siya mag-alala sa sarili niya. Let tomorrow rest. Pero today, anong sabi ni Jesus? Sufficient for today, is its own trouble. Merong enough trouble for today. Ngunit meron ding enough grace and help from God for that trouble. And so, wag mong dalhin yung possible problem sa araw na ito. Dahil it will make you more distracted and anxious. Mag-concentrate ka lang sa struggle mo of today. And continually rely on your Heavenly Father who will help you and provide for your need. Enough yung trouble mo for today. Don't add it by worrying about tomorrow's trouble. At sapat din ang tulong ng Diyos sa trouble of today. Is it amazing? Kung titignan nyo, sufficient trouble of our today, sufficient trouble of our today has its sufficient grace from God. Sa araw ng bukas, di ba? Kasi today, sa araw ng bukas, ganon, at sa susunod na araw, ganon ulit. It is every day of our life here on earth as a believer. Diba? There's new trouble today, but also new mercy given to us from our Heavenly Father. Nagkakaloob ang Diyos ng biyaya one day at a time as it is needed. So don't worry. Not only God knows your need, but hawak ng Diyos ang iyong kinabukasan. At may nakalaan siyang sapat na biyaya para sa iyong sitwasyon ngayon at sa araw ng bukas. Sinabi ni J. Adams, who has written book on counseling, at ang kanyang counsel sa mga nag-struggle sa anxiety ay ganito. He said, tomorrow always belongs to God. Whenever we try to take hold of it, we try to steal what belongs to Him. Sinners want what is not theirs to have and thereby destroy themselves. God has given only today. He strongly forbids us to become concerned about what might happen. Warriors, not only what has been forbidden, but also fail to use what has been given today. Sana hindi tayo ganyan, that we fail to use what has been given to us today. Yung biyaya ng Diyos. At nagwo-worry tayo sa anong bawal at nagwo-worry tayo sa kinabukasan which belongs sa ating mabuting Ama. Ang problema sa atin is the idol of control. We want to control everything, even tomorrow. But God forbids us. It does not belong to you.
It belongs to God. And so, nais kong magtapos sa mga practical questions upang suriin natin ang iyong ating sarili. First, what is your priority in life? Ano ang priority mo sa buhay? Are you more concerned on the things of God? Or are you more concerned sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos? Mas concern mo ba ang mga bagay dito sa buhay lamang? At isa sa mga paraan upang matest mo kung nasaan ka na ngayon sa iyong prioridad sa buhay, look how you spend your time, your energy, and your money. Saan ka mas busy? Saan mo mas ginugugol ang oras mo at nilalaan ang iyong energy at resources? The Bible says, where your treasure is, there your hearts be also. Nawa ay matagpuan sa iyong buhay, ikaw na nagsasabi, nagtitiwala sa Diyos. At iyong Panginoon, matagpuan na sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kalooban ng iyong prioridad. Sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong marriage, sa iglesia na iyong kinabibilangan, that you are preoccupied with the things of God. And you will be content if you seek the kingdom first. But kung preoccupied ka with the things of this world, ay asahan mo, you will always worry. At wala kang contentment. And there will be no real joy in your life if your goal is to just seek the things of this world. I'm telling you, you will always be disappointed kung ang goal mo sa buhay is just the things of this world. But seek first the kingdom will cause you to be content and joyful. Why? Dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon sa iyong pangangailangan. Pangalawang tanong, for us believers, what are the things that cause you to be anxious now? Ano yung mga bagay o sitwasyon na nagdudulot sa iyo ng pag-aalala? Kayo lang at ang Diyos ngayon ang nakakaalam niyan. At isa sa mga lunas na pinagkaloob niya sa atin na makikita natin sa Bible at alam na natin ay walang iba kundi ang prayer. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known to God. Cast your anxiety upon the Lord through prayer, for He cares for you. Anxiety casts out God, but prayer casts out anxiety. Trusting Him cast out anxiety. Surely, we will encounter pa din ang mga worry of this life. At nawa kung humarap ka muli sa anxiety, whether maliit o malaking pag-aalala, I hope maalala mo mismong sinabi dito sa atin ng Panginoon, God provides for your need. God knows perfectly your need. And He holds your tomorrow. At para sa iyo, kaibigan, sa mundong ito, maraming kabigatan sa buhay. Maraming kabigatan sa buhay na magdudulot sa iyo na mabalisa. Look around. At makikita mo ang daming problema. Diba? Hindi lang personal sa iyong sarili, but sa mundo. Sa iyong ginagalawan, merong gera, merong pagtatalo ng mga bansa, pagtaas ng bilihin, sakit at karamdaman. Tatanungin ko kayo, nasa ng inyong pag-asa? Nasa ng iyong kapayapaan? Nasa ng iyong kagalakan? Ang tunay na pag-asa at kapayapaan sa gitna ng magulong mundong ito ay hindi matatagpuan dito sa mundo. Ito ay matatagpuan tangi lamang kay Kristo. Siya ang iyong pag-asa, siya ang iyong kapayapaan. At sa gitna ng maraming kabalisahan sa mundong ito, kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, kung ikaw ay wala
kay Kristo Jesus, kung ikaw ay hindi nananampalataya pa rin sa Kanya, ikaw ay kaawa-awa. Dahil makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundo. 'Di ba? Dahil sa tingin mo, yun ang makapag-aalis ng iyong anxiety at kalungkutan. Sa isang iglap, pwede yang mawala sa iyo. Sa isang iglap, merong mangyari sa iyong buhay. Ngunit kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, mawala man ang lahat. Dito sa mundo, you have joy. You have peace which surpasses all understanding that will guard your hearts and your minds. Meron kang kagalakan dahil you have Christ. You have eternal life in Him. Don't you want that kind of joy and peace? Ito ay available sa iyo ngayon through Christ. Tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan can only be found in Christ. And so, kung lumapit ka kay Jesus, ikaw na nabibigatan sa kasalanan, dahil sa mundong itong puno ng pasakit, makakasumpong ka ng tunay na kapahingahan ng iyong kaluluwa. Makakasumpong ka ng tunay na kapayapaan kay Kristo Jesus. Dahil si Jesus ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya ang pinahirapan at tumanggap ng puot ng Diyos na nararapat para sa iyo at kamatayan na nararapat sa atin upang ang magtiwala sa Kanya ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos, peace in God. Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Magkakaroon ka lamang kayo ng peace in God in this world na puno ng mga bagay. Magkakaroon lamang kayo ng peace in God in this world na puno ng mga bagay para mag-alala ka kung meron kang peace with God through Jesus Christ. So, tinatawagan muli kayo ng Panginoon. Come to Him. Believe in Him. You will have peace and rest for your soul. Tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, salamat sa katotohanan at mga rason na ibinigay niyo sa amin upang hindi kami mag-alala o mahulog sa temptasyon ng pag-aalala na alam namin ay isang mabigat na kasalanan laban sa inyo. Dahil ito ay hindi pagtitiwala sa isang tunay na Diyos na naglikha ng lahat at may hawak ng lahat. Humihingi kami ng pagpapatawad sa inyo, Panginoon, kung kami ay mga mananampalataya and yet punong-puno ng pag-aalala sa buhay. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami na tumingin sa inyong biyaya sa kabila, Panginoon, ng kahirapan na nangyayari sa aming buhay at inaalaw niyong mangyari. Knowing, Lord, that you have a perfect knowledge of our need. You hold our tomorrow. You are sovereign over all things. Salamat, Panginoon, sa katotohanan that if we seek the kingdom first, the necessities of life, mga pangangailangan namin sa buhay, ay matutugunan at sapat ang inyong biyaya sa amin. Salamat po at nawa ay tumimo ito sa aming puso't isip. Pangalan ni Jesus. Amen.